Isang protected watershed ang Lake Cebu dahil dito nang gagaling ang irigasyon ng South Cotabato at Sultan Kudarat. Bukod sa ito, ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan, pati mga namumukadkad nilang hardin, nasa lawa rin, as in. Isa sa kilalang destinasyon dito ng mga biyahero, ang Lotus Garden. At para kumpleto ang pag-aura sa lawa, pwedeng magrenta ng mga kasuotan ng mga katutubong Tiboli. Oh! Anong pakiramdam mo? Ayos? Ayos po. Very royal. Bai po means princess po yun sa I'm princess! Ito po para sa ayan. Pagkano yung babayaran? Ready na kami. Para magkaroon ng mas malalalim na pagkilala sa mga Tiboli, nagpaparenta sila ng mga katutubong kasuotan. Ito raw ang sinusuot ng prinsesa at mandirigma ng kanilang tribo. Sino kaya yan? Princess Mayan? Kasama sa Lake Cebu experience ang pagpunta sa Lotus Garden. Kung gustong makakuha ng magandang picture kasama ang mga lotus, kailangan daw pumunta ng maaga. Kadalasan kasi, nagsasara ang mga bulaklak nito pagdating ng alas 10 ng umaga. Pero kapag naabutan ang pag-bloom ng mga lotus, ay sure na winner! Sakay ng bangka, iikot ka nila kung saan maraming lotus. Kapag nakita ang perfect spot, it's your time to shine. Hindi lang lotus ang bida ng lawang ito dahil meron daw isang reyna rito at ang pag-welcome niya sa mga bisita, extravaganza. Atake ang postura. Welcome to Punta Isla Lake Resort. Pero teka, ang pagtanggap ng bisita, buwis buhay? Kung gusto raw kasing mag-lake cruise, si Richard aka Servadora Queen ang perfect kasama sa tour. Nadiskubre raw ang kanyang gimmick nang matuwa ang isang guest sa kanya. Pinost ito online hanggang sa dumami na ang natutuwa sa kanya. Kaya ang dating jolly server, pakak na! Tour guide plus entertainer ang pakulo ni Richard habang nasa lawa. Kaya binansagan siyang Servadora Queen. Mabuhay, Hayulafos, a friendly reminders for everybody to please wear your life jacket for our safety. Pumasok ako dito way back 2021. Then pagka year 2022, may isang guest kami dito. Kinunan po ako habang nagsaserve ng pagkain po. And then habang sumasayaw, Ang pagiging certified servidora raw ni Richard ang tumutulong para matupad ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. itong trabaho na to is napakahalaga sa akin. Ang daming opportunity na na-receive ko po. So, hindi lang para sa akin yung trabaho na to. Ako din po ay isang breadwinner sa mga kapatid ko. I am very grateful kasi by next year, hopefully by God's grace, makagraduate na yung dalawa kong kapatid na sa kolehiyo po. Ikaw na talaga, Servadora Queen. Once again, your tour guide, I am Subidora Queen. Thank you. Thank you. Kung si Servadora Queen, todo effort sa pag-welcome ng mga bisita, ang katutubong ulam na ito ng mga Tiboli, pahirapan din daw muna bago makain. Ang pangunahing sangkap kasi nito, kailangan munang kapain sa ilalim ng tubig. Paramihan tayo sa paghakot ng keting. Keteng o agihis in Ilonggo Ito word. yung mga maliliit na pusa, di ba? Yeah. Hindi pa pusa. Keting. Hindi po yun. Hindi ba Shell yun? po yun. Shell. Okay. Alright. Ready ka na ba? Yes, ready. Ready kang sumayaw eh. Ayan. Okay, let's go. Isang uri ng freshwater clamshell o suso na nakukuha sa tubig tabang ang keteng. Dito raw yan madalas makuha sa Hikong Alu Falls ng Lake Cebu. Ano bang hinihintay natin, Mangus Girl? Hala, sige, halukay ng ilalim. Motor na, huli ko eh. Dahil baby ketting pa ang nakukuha ko, lumipat tayo. Dito mukhang may malaki. Yun,
Yun! Yun! Malaking bato! Ano ba to? Mukhang mailap sa akin ang mga keteng. Hala, sige. Kapalang! Itong si Mayan, mukhang sanay na sanay sa paghahanap ng shell. Matapos ang 5 minuto, Kalamang ka. Siyempre, ginalingan ko. Ginalingan mo talaga. Ang galing, ha? Alam mo, feeling ko, iba rin siguro yung hawak mo pagdating sa seafood. Kaya nga tinawag kang bangus girl, eh. Yes po, yes. Ako, naawa ko sa kanila sa totoo. Yes! Environmentalist talaga ako. Oo, conservationalist. Nakita ko, ay, maliliit pa yan. Kailangan kong ibalik. Oo. So, kung kala mo panalo ka na, panalo ka na. Pero ako, feeling ko, panalo ako kay Mother Nature. Yay! Balita ko dito sa Lake Cebu, meron silang ibang pagluluto nito. Kasi for different regions, Yes po. meron silang iba yung pagluto ng clams or seashells, di ba? So, tingnan natin kung ano yung luto nila. keteng snowbow o sinabawang clamshell ang tawag nila sa lutong ito. Kailangan munang ibabad ang mga nakuhang keteng sa tubig. Bakit Oo. importante yun? Para ilabas yung mga Mga dumi po. Oo, mga dumi, mga yung mga Usang sand. lalabas na lang niya. Yes, kanina nakita nyo yung mag-open yan siya, lalabas yan. Sa tradisyonal na pagluluto nito, pakukuluan lang ang mga pampalasa. Ang tawag dito kamati. Kamati. Kamati ang tawag Tinanggal dito. lang yung S. Oo, so kamati sa amin. Ibabad na natin sa, Tubig. yan, sa punong. Sa tubig. Sa mainit. Tubig. 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 Kolo. Tubil. Kala ko tinanggal niya. No. Kala ko tinatanggal niya yung last letter. Hindi. Ano na natin sa kumukulong tubig. Tubig. Yan. Oo. Or Louis. Hindi, sa amin is malatonok. So, ganun kasimple lang yan. No? Ganyan lang kasimple. Kasi alam ko, kapag iluluto mo yung mga clams, mabilis lang yan. Lalo na Pag bumuka na siya, yun na po yun. Eh, no? Lalagyan ng asin at muling pakukuluan. Ginadgad na luya ang magiging dagdag pampalasa. Kapag bumuka na ang keteng, ayun na! May pangulam na! Uy. Di maalat ngayon, ah. Hindi, ako nalalasahan ko yung luya. Tsaka po yung Sarap. lemongrass. Oo, yung lemongrass. Ano mo, hindi ko alam kung pinakain talaga nila lahat. Hindi ganun, Kuya Du. Ano ba? Kasi Yung shell, hindi po yan kinakain. Ganyan lang, oh. Tanggalin mo lang. tanggal lang. Yan. Oh. Yarn! Very fresh. Yes. No? Kasi kakakuha lang natin. Kakakuha lang. Kung ang keteng pahirapan pang kuhanin, ang pangunahing sangkap naman ng putahing ito, madaling makuha dahil nasa bakuran lang nila. Ito ang ginulod o sinabawang mais na kapag natikman, aba, gagaling daw ang karamdaman. Aba naman. Curious ako sa kanilang locally tinatawag nila itong Tinolog. 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 Dinolod. Yan yung kapag pumunta ka sa tubig, tapos nun meron kang gustong patayin. Nilunod. Nilunod pala yun. Nilunod. Cheers, uyon. Oh my God. So, corn soup. Pero dahil may tanglad, lasang-lasa mo yung ginger. Yes. Di ba? Parang siyang kaldo. Diba? Oo. Ano yung kaldo? Kaldo. Aros kaldo. Aros kaldo. Aros kaldo. Ang kinayod na mais, pakukuluan muna. Saka ito lalagyan ng ginayat na tangkay ng dahon ng sibuyas. Sasamahan din ito ng onion leeks. At para mas maging malasa pa, isinasama rin sa kulo ang tanglad.
Nalalapit sa ginisang mais ng mga Tagalog ang pagkain ito. Pero ang sangkap na mas nagpapa-espesyal sa putahing ito ng mga Tiboli, ang koti. Isang uri ng herbal plant na makikita raw sa Lake Cebu. Ang pinagsamang sustansya na dala ng mais at halamang gamot ng koti ang panlaban nila sa ubo at sipon. Ang putahing ito madalas pagsaluhan dahil nagiging pamalit daw nila ito sa kanin. Palaban ang mga putahe ng Lake Cebu, pero hindi hamak naman daw na mas palaban ang mga tao dito. Ang kanilang competitive spirit, idinadaan sa isang karera. Ito ang Race to 11, kung saan 11 bayan sa South Cotabato ang iikutin ng mga sasali sa karera. Pakay nilang matapos ang iba't ibang challenges base sa kung saan kilala ang isang bayan. Sa natapos na Race to 11 event noong November 2025, ang kailangan gawin ng mga kalahok pagdating ng Lake Cebu, magbayo ng palay at gumawa ng Tiboli Beadworks. Pangunahing kabuhayan kasi ng mga Tiboli ang pagtatanim ng palay. Ma'am, tourism office na kami, Lake Cebu po. Hi. At sumisimbolo naman sa kanilang kultura at pagkakakilanlan ang mga beadwork na kanilang ginagawa. Ang Race to 11, this is an annual competition. In each area, meron silang mga unique. You know, as you can see in Lake Cebu, we have yung bead making, that's culture. When it comes to yung livelihood, yung pounding of rice. So when you go to other municipality, iba naman yung kanilang in-offer. Para sa mga biyahero, pwede rin sumali. Makipag-ugnayan lang sa event organizers o South Cotabato Tourism Office.